busa sa kanunay, kita magmasaligon. Kita nasayod, nasamtan, aniya pa kita sa lawas, kita wala dito sa Ginoo. Kaya kita nga nagkakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Magamputa. Amahan na mo, mabalaan Diyos sa tanang kung man sa mo magkinabuhi sa ngalan sa mong Ginoong Jesucristo o sa kahong sa balaang Espiritu, aniya kami imo mga katauhan magapatalingog sa imong pulong. Panalanginin patag ko sa kanamo, Lord, among i-acknowledge na kung wala ang imong presensya, wala ang imong tibok, wala mi arang mahimo, Ginoo. So amo ang itugutan, Lord God, ang ikaw makigsulti ka namo, pinagi sa imong balaang Espiritu. Tandugang among mga hunahunaw kasing-kasing, kasi kami sa imong hamiling dugo. Alay ko ikaw, samtan kami, Ginoo, magapadayon, sa among pagsimba diha kanimo. We give you glory, praise, honor, and adoration. In Jesus Christ's mighty name we pray. Everybody say Amen. Amen. You may be seated. Mukanta man siguro ni si Inos. Mukanta ka? Ha? Praise God. Hallelujah. Na ako'y bodyguard. Are you ready to hear the Word of God? Amen. Anda na ba tayong minaw sa pulong sa Diyos? Amen. Praise God. Hallelujah. Title of this message, ay taos gawas, palihog kinsay na ka. Basig. Si Rosita. Praise God. Amen. Atong pabuton sila nakalingkod. Usa kumusugod. Hallelujah. Ayaw, tama na to. Ayaw, subray kusog. Okay, are you ready? Nawa na, ay na ninyo ilapti niya. Title of this message, Nashing? Everybody read. Everybody read, go. Emotions. Wala pa na sundog ni mo itong akong format. Pero anyway, sige lang. Emotions. He refers to a person or the person. Nawag lagi na usab lagi din na maot kung nino na kung tingog ani. And motions refers to the action or process of moving or being moved. Okay na na? Emotions. Ako nang diri sa akong format, ako lang nang ibutangan og dash ang of motions. Pwede na mahimong marambol mga igsuon. Tingali mahimo siya mawala ang ets, unsa ray tawag kana? Emotions. Mawala ng ets, become emotions. No? And emotions is talking about naghisgot na mahitungod sa atong mga pagbati, sa atong pagkatawhan. Sumala sa bersikulo atong gibasa. Nagingon si Apostol Pablo, for we know that if the earthly tent, abot na sabot ani atong lawas. At ang mingon, this is my body. This is my body. Ining atong lawas, morning atong earthly tent. Live in is destroyed. We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Dili lang kay kining atong lawas, but pwede sa natong literal, like kining mong building, kining tanan, moabot ang panahon, nga kini pagagun-ubon. Moabot ang katapusan ng ining tanan. Bisan unsa pa ka ligon sa building, bisan unsa pa ka ligon sa patupuranan, no, sa mga building, doon nagyo'y pagkagunob ni ini.
Daghan ang mga dagko, tagas na building nga guba tungkol sa linog ng abot. Linog mga igsoon nga kusog. No? Daghan ang mga natay-op ug mga nagaguba nga mga building. Pero dinhi sa itong gibasa, kining tanan na isulat na nga magun-op or ma-destroy, maguba ang tanan. Amen. Everybody say amen. Apan adunay puloy-anan, dunay building o dunay puloy-anan dito sa langit nga giandam sa Dios nga dili binuhat sa kamot. Dunay puloy-anan nga giandam kanato nga dili binuhat sa kamot. In John chapter 14, nagingon siya din ha, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. For in my Father's house, there is mansions. Ang tanabingon, mansion. O, dili lang kay simpleng puloy-anan, apan mansyon, ang kiandam sa Diyos alang nato. Meanwhile, we groan longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened. Santang niya patanin mong lawas, santang niya patas kalibutan, santang niya patanin hini mong temporaryo natong puloy-anan. Daghan tag mga agian, mga problema, klase-klase nga pagbati or katong gingon emotions nga tungod ni ana mga kaigsunan di kinahanglan nato masayod dinhi mong kamatuoran aron kita makamatun og paglaom. I don't know kung nakakita mo sa ako ang i-post sa ako ang timeline sa Facebook kinsay nakakita atong no one is hopeless until he give up faith in God. Nakabasa mo ato ang timeline? No one is hopeless until he give up faith in God. Gidibais po na ko nagikan sa devotional ni Tatay Hervey. Tinuod na mga igsoon nga walay tao nga hopeless or way paglaom kung naa siya pagtuo sa Ginoo. Pero kanus ang tao mahimong hopeless sa diha nga mawad-an siya pagsalig pagtuo sa Dios. Or wala gid siya kaila sa Ginoo. Usaon niya pagtuo nga wala may nagwali kaniya, wala may nagpaila kaniya, nga dunay paglaom diha sa Ginoo. Dunay sikat nga social media personality o anak sa Batikan nga kaning TV sa tawag na host, anchor and forecaster nga si Kuya Kim Atienza, no, si wapo mo tag pangalan kay Emmanuel, God with us. Pero naun sa pang pagkaunsaa ginuor ko hibalo ay dito nagpuyo sa Los Angeles, portahan dato doon na siya kana bitaw ginatawag liberal nga pagkinabuhi, liberal nga klase sa kinabuhi. Wherein sa iyang gustong himuon, mahimo niya, but deep inside, makita niyo nga wala siya tinuod na kalipay. Wala gid siyahang now, wala gid siyahang aura nga makita niyo nga naa siya Ginoo o nakatilaw siya sa presensya sa Ginoo. I don't know kay si Kuya Kim Christian naman na, pero God knows kung sa mga factor tingali tungod kay busy po ang iyang ginikanan ug wa sila mag-uban og puyo, no, kay naaman siya sa gawas, naaman siya sa Los Angeles. Daghan ang factor nga nang nahimo niya ang pagpakamatay. Listen very carefully, tanaw na ako timely kini mong mensahe. Pero mayon ko, nga dili biro ang depression. Dili biro mga igsoon kining stress and
depression. Ug wala tay Dios, ug wala tay tiunay nga relasyon diha sa Ginoo, siguro bisan pa mga kaigsuonan o Kristohano kung dili tinud-anay ang imong pagkupot diha sa imong pagtuo sa Dios, no? May posibilidad nga madaog ka sa pagbati. Amen? Ako, manusap, mingagi, ug daghang mga agulo, hagit sa kinabuhi, ingon pa ni Apostol Pablo. Kitang tanan tingali, mingagi, ug daghang mga trials sa itong kinabuhi. Amen. Pero, matud pa sa pulong sa Diyos ni Apostol Paul, na tuwang mabasa niya sa Romans chapter 3 and chapter 4, laro kayong iyang gisulti. Gani, sa devotional gihapon ni Tatay Henry, ningon siya na kung kita din nilang mo-give up sa itong pagtuo diha kang Kristo, our trials becomes triumph and our testings becomes testimonies and our problems becomes promotion. Muna ang nakanindot kung naata diha sa presensya sa Diyos. Now, kini mo ay ato agaron nga option o ato ang desisyonan. Tugod kay kita man gyud mo decision whether we live by emotions or we live by emotions. Ang Ginoo mo'y magbuot, ang Ginoo mo'y maglihok, ang Ginoo mo'y mamuhat. Kuha na to? Diha na mo desisyon na wingon ta, Lord, not my will, let your will be done, or kita mo'y maningkamo. Kita mo'y mo trabaho maayo. Kita mo'y kanang mo diskartig maayo. Hangtod nga ma-exhausted ta. Hangtod nga mubati na ta sa ginatawag mga kaigsuonan kana bitawng depression. Now, nani siya'y medical usab na condition, but not only medical, no? But also spiritual. Dili lang kay medical lang ang hinungdan sa kanang ingon ani nga pagbati, kining depression, but it also talks about spiritual, about sa tanan. Kaya ang tao nga walay connection sa Ginoo, walay presensya sa Diyos, mahulog nga ma-exhaust yun, ma-one-an yun niining ginatawag kusog. Maabot yun ang time nga gusto na natong maundang na ang kasakit. Dili po si Pastor Joel Montes mahitungod nining mo issue sa suicide and depression, particularly nahitabo ni Emmanuel Atienza. Yun si Pastor Joel, doon na sa'y panahon sa iyang kinabuhi na buabot siya muna-huna, gahundamon na lang ang pagginhawa aron makapahulay. Ang iyahalang na gustong mahitabo, maundang ang iyang kasakitan. No? There are so many sa daghan gani bato pa sa statistics, most of depressed people are those youth, mga young people kasagaran, labi na silang wala mahatagi o atensyon, wala mahatagi o pagtagad sa mga ginikan. And some of those are broken family. Ipulay tao na makalid nila diha sa Ginoo, posible nga sila mohimo gihapon sa ingon. Ipulay tao na nakadala nila
may tungod sa mayong balita na dunay paglaom diha kang Kristo, posibleng ilang buhaton ang susama sa gibuhat ni Emmanuel Atienza. Bayon pa ni Apostol Pablo din sa itong ibasa, our hope is in the Lord. Everybody say, our hope is in the Lord. Akong i-post kaganina, no one is hopeless until he give up faith in Jesus. Kung dili na gani ka mutuo o musalig sa Ginoo, posibilidad nga sakyan sa yawa ang imong pagbati. Now what must we do aron nga kita dili ma-depress o dili mauyog kaya tanan butang ng kalibutan uyugon magyud? Matod pa sa Hebrewan, all things that can be shaken, uyugon ang tanang mauyog. Hangtod nga ang tanan nga nabilin, ang mga butang na lamang nga dili na mauyog. So what must we do in order for us na mahimong lig-on? Kung sa may atong buhaton aron nga mahimo kitang lig-on, usgan, dili mataro, immovable. Matod pa, hallelujah, sa pulong sa Ginoo gikan pa kang Moises hangtod kang Joshua. Ngadto sa Israel, do not fear. Do not be afraid. Be strong and be courageous. Amen. For the Lord your God goes with you. And the same verse diya sa Hebrews, ningon din ha, I will never leave you nor forsake you. The same word, i-promise sa Ginoo gikan pa sa Israel, sa mga Israelitas, hangtod ka nato, niining mo bagong covenant o bagong tugon, bagong kapanahonan. The same promise sa Ginoo that He will be with us. He will never leave us nor forsake us. So ang pinaka-sikrito na kita makigsunan magpabiling lig-on, mao ang pagsalig o pagtuo sa Diyos na siya dili mo biya ka na. Pagsalig sa mga saad that He will never leave us nor forsake us. Pero tagaan mo mga kaigsunan o tulo kay specific na butang ikan sa mga bersikulo na maghatag ka nato mga kaigsunan o maghatag ka nato o giya usaon na kita mubarog nga malig-on diha sa pagpanghalad sa Ginoo. How to become unshakable, or what must we do to be unshakable? Number 1, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sumala sa itong ibasa kay ganina, live by faith and not by sight. Everybody read, go. Live by faith and not by sight. Live by faith and not by sight. Kinahanglan nga atong padakon ang atong pagtuo. Amen. Kinahanglan nga atong makigsunan nga initinar ang atong pagsalig sa Dios, dili sa atong mga nakita, kundi diha sa mga saad sa Ginoo. Amen. Not by sight, not by feelings, hallelujah, but by faith. Kung sa ato tang pagbati, dili na siya kabubuton sa Ginoo, dili na emotions. Emotion na. No? Kung kuhaan mo o bitaw to, pwede na to ng himuong bagong vocabulary. Waan na to nagdas. Idritso na to. Mahimo siyang emotions. Imo nang tanawon sa dictionary, wa kay makita ang hubad niya. Pero kung imong tanawon sa Biblia, atong kaugalingong vocabulary, laktod ka na sa pag-ingon, dili na ako pagbati, dili na ako kabubuton, kundi
ang lihok sa Ginoo sa akong kinabuhi o patuman. Atong pagpakan ng Diyos. So how to become unshakable? Live by faith and not by sight. Live by faith and not by sight. Pagtuo, dili ka na imong nakita sa natural. Bisan doon ay problema, doon ay mga pagsulay, doon natin nakita, kalisod, kasamok, diha sa to ang natural ng mga mata, apan dili ka na mo'y atong ipasulabi. Dili ka na mo'y atong makaigsunan nga sundon, kundili ang ato ang tuuhan o ang ato ang sundon mo atong gituuhan nga mao ang mga saad sa Ginoo diha siyang pulo. Number two, be moved by the Holy Spirit or by the Spirit of God, not by the feelings of your flesh. Be moved by the Holy Spirit, not by the feelings of your flesh. Kikinig atong lawas, kikinig atong flesh, mo ni ang atong pinaka-enemy. Dili ang yawa, kaya yawa gidaog na ni Kristo. Ang atong pinaka-kaaway, ang kanang lisod nga pildihon, ang atong unod. Ang atong flesh. Nga tungod niya na, ang sikrito lamang, paminaw niya, ang sikrito lamang, aron na kita mahimong likon o mapildi na to ang yawa, dili ta palihog o magpadala sa atong mga pagbati, no? Apan magpapudok kita sa balaang Espiritu. Let the Spirit of God move inside of you. Let the Spirit of God dwells in you. Let the Spirit of God move you diya sa kabubuton sa Diyos. Dili kayang imong pagbati mo imong pasulabihon or mo imong sundon. Romans chapter 8 verse 5 to 10. Palihog ko siya. Itong basama. Romans chapter 8 verse 5 to verse number 10. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death. Musangkot yun sa kamatayon, kining pagbati o panghuna-huna katawhanan. But to be spiritually minded is life and peace. So walay maghigom kung naa siya ay balaang Espiritu na nagpuyot kanina. Nga naman, because the Holy Spirit will give him life and peace. So this is awareness. Di lang ka nato din sa church, but sa tanan ng tanaw online. Ilabi na sa mga young people, mga kabatanunan. Kaya ang lihok sa unod sa inyong generasyon, grabe. Grabe yun ang lihok sa unod. Niyan ang mga edad, gikan disi-disi. Ano sige magkagsak ka na o isa? Di man mo magpuyong na ay wali. Ikat ng life, palihog. Palihog kung kat sa life. Be moved by the Spirit, not by the feelings of the flesh. Kinahanglan nga kita makiigsunan magpapulog sa balaang Espiritu. And when the Spirit will move, kung saan man niya paglihok, kung dili ta sensitive kaniya. That's why every time na doon na tayo tigo kasama ni ini, we always focus. Kinahanglan na itong what on ang atong mga kaugalingon, kalimtan atong mga kaugalingon, kung isabitar ang atong mga kinabuhi diha sa Ginoo.
Nangayon ka sa presensya sa Diyos, kita mismo, ihatag na ito itong presensya niya sa Ginoo. So, ang pagsulod sa Ginoo, paglihok sa Ginoo, sa atong mga kinabuhi, wala nang tamang focus sa iyaha. Panahon sa pagwali, aminaw wali. Ano sige maglakaw-lakaw? Ahayin naman ang yung mga buluhaton ni kahuman sa wali. Dishonor na o disrespect na sa Word of God, hindi sa ako. Ikaduha sa Holy Spirit. Kaya Holy Spirit nag-move panahon. Ang manifestation sa Holy Spirit, panahon ini. Give importance to the Word. I'm sorry. Butan man mga pastor, di man ko dali masuko, pero panahon sa wali, o panahon pagkapulong ganis Ginoo, presensya ganis Ginoo, hisgutan, stricto ko diyan. Dili tungod kay legalistic nga pastor, batungod dishonor na siya sa Ginoo. Magbaton ta o respeto sa pulong sa Diyos. Sa dihilan ng mga bata, sa dihilan na si Inos kay o pamana sila'y buot anak. Pero kita ang mga dagko na panahon ganis pagpaminos pulong sa Ginoo, maminaw kita. Kay naay sulti ang Holy Spirit kanato. Amen. Dili ta magsigig lakaw-lakaw, di ta magsigi o tidog-tidog. Praise God. Hallelujah. First Corinthians chapter 12. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Usa isulti din na sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Dili lang ni kay ang gifts of the Holy Spirit apan ang fruits of the Holy Spirit. Amen. Right. Fruits of the Holy Spirit. Hallelujah. Everybody say fruits of the Holy Spirit. Fruits of the Holy Spirit. Bunga sa balang Espiritu. So, yung mga bunga. Abinin mo, daghan kayo mga Kristohanon karon. Even mga pastor na tingali na makita nato grabe ang ilang gifts. Baka yung mga masakiton, baka deliver o mga yawa, mga demons. Pero ang pangutana, naabay karakter. Naabay fruits. Dili lang kay gifts, but we need fruits. Amen. 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 We need fruits. Kung sa ganyan mga fruits of the Spirit, na mga 9 fruits of the Spirit. Sa to? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, sa pa? Gentleness, self-control. Against such, there is no law. Right. Aminin mo, gentleness, self-control, bunga na sa Espiritu. Grasya na. If we are under grace, we are filled with the Holy Spirit. Ug naatay bunga. Amen. Ug kanang atong bunga, masulayan na sa panahon nga kanang ang sitwasyon o panghitabo opposite. Siya kung masabot. If sa panahon nga dunay trials, na kay peace. Sa panahon nga naimangaway nimo, na kay gentleness. Sa panahon nga kaigsunan, nga kanang naay mga temptation, na kay self-control. No? Sa panahon nga dunay kagulanan, we can live joyfully. Joyful. Na joy. So kanang nga joy, fruit of the Spirit na. Bisan og lisod, bisan og naay di maayong sitwasyon, pero wala ta nadalangan naman. We are not driven by emotions, but we are driven by emotion. Amen. Say amen.
We're driven by the Holy Ghost. Amen. Ang Espiritu sa Dios mao nagapanglihok sa atong sunod. Be spiritual, not emotional. Right. Itsuri na. Be spiritual, not emotional. So tiyan mo, if we are all spiritual and under grace, under the power of the Holy Spirit, dili ko mo tuo nga wala na tay practicality. Di ko mo tuo nga mabiting ta sa panalangin. Di ko mo tuo nga ma-imbalance ta. Di ko mo tuo. Because true practicality is being under grace. Being under the Holy Spirit. Kaya pagka ang Ginoo mo inamuhat sa itong kinabuhi, ang Diyos na mismo may nagsaad, if you seek first my kingdom and my righteousness, all these things shall be added. Din nga nung mabalaga ang kangano magpadala ang kasimuhang pagbatik. Right. So, kung sa man ang question dili ang question, mga kaigsunan, ang natural na panghitabo. Ang question dili, ang imong stand sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Ang stand nimo diha sa Diyos, ang imong standing kung right ba. That's what we call the right standing with God. Right. Amen. Having the right conscience, having the right faith, having the right doctrine, having the right feelings. Amen? E kung nanata diha sa Ginoo, iya ra gyud na ayuson ang tanan. Number 3, how to be unshakable. Number 3, 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Palihog ko. First na siya. 1 Corinthians. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, Amen. knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Thank you, Lord. Always abounding in the work of the Lord. Thank you, Lord. Number 3, aron dili kita maigsoon, madala sa emosyon, aron dili kita madaog sa pagbati, aron dili kita makaigsunan, matarog sa paguyog, kinahanglan buhaton nato faithfully ang ipabuhat sa Ginoo. Amen. Alagari ang Diyos na may kagugi. Alagari ang Ginoo, buhatan imuhang best para sa Ginoo. Amen? Do your best. Kaya ba naman ang Ginoo sa imong capacity? Pero kabalo ka, imong buhaton ang imong best para sa Ginoo, God will do the rest. Amen. Kung sa'y kulang, iyang idugag. Amen. Amen? Praise the Lord. So to number 1, live by faith and not by sight. Number 2, be moved by the Holy Spirit, not by the feelings of your flesh. Ambot ba? Pero nagtuo ko ang Diyos concern o ginuhog niya ang akong prayer. Labi na sa ako mga anak. Apil na mga adopted. Whenever nga na sila himuon or ginahimo na wala nakapahimuot sa Ginoo, God exposed them. Expose sa Ginoo. And even though sa company, expose niya ako. Sa paagi sa Diyos. Sa niyan, i-expose sa Ginoo karon. Now, nasa ako kung saan ako pag-response.
with wisdom, and with love, and with compassion. Kung saan ako, if na siya di-expose, magpadaog pa ko sa akong emotion. Kung saan ako karon pag-deal kini di-expose sa Ginoo. So if wala ko'y word, wala ko'y maturity in the Lord, wala ko'y word and wisdom gikan sa Ginoo, tingaling ako mga actions batok sa akong mga nakita nga magipang-expose sa Ginoo tungod sa akong kasuko, kalagot, ug sa akong pagbati, posible nga magdaot og samot sa ilang kinabuhi. So naa karon sa akong response o sa akong karakter o sa akong pag-ilas sa Ginoo pagkasayod sa pulong sa Dios, ang dapat nga buhaton aron maluwas sila or either mamatay, mawala sila. So, the same gihapon ang mahitabo ang igsuonan sa ato. Dili ang problema may pangutana. Ang pangutana, unsaon nato pag-response sa problema. Problem is not the question. Things that happen diri sa ato ang nasod o sa kalibutan is not the question. The question is, how do we respond? How are we being moved? That's the question. Say amen. So, for us, makaigsunan nga dili madala ini, live by faith and not by sight. Be moved by the Holy Spirit and not by the feelings of your flesh. Always do the work of the Lord. Ayaw, sige, buhat sa buhat na dili makapahimot sa Ginoo. O dili makapa-increase sa imong pagtuo. O dili makapa-dagdag mag-igsunan sa benefit sa dingharian sa Diyos. Instead nga magsigitag laroy-laroy, suroy-suroy, no? Wala tay nahimo, why don't we do discipleship? Life group, prayer, mahimo prayer and fasting ka. No? Instead na magsige ka atubang sa imong cellphone into social media, ma-attach ka diya sa Facebook, unsa pa nang inyong nila, mga Mobile Legends, mga Roblox, unsa pa nang inyong gikain-adikan diha. Salamat sa Ginoo, si Inos sa dihang ipadangko ko, magkawat-kawat man ni pero panagsan la. O niini ko si Mana, wala ko kita niya nga nag-Roblox, mukawat man, makakita na siya nako. Wala na nakihara dayon ng kuwan. Kagabi, nidalikyat sa kuha siya. Nakita man ng tablet kagabi. Natuog man ko di, nakaduwa siya pila ka minuto. Pagkakita niya nga naa ko padung iyang lingkuran niya tablet. Nagbuan niya. So makita niyo mo no, nga kanang ang bata, nanay, nasiya'y kahat mo sa paghimo. Ingana sa dapat, itibalutan ang atong amahan nga nasa langit nagtanaw sa tanan natong gibuhat. We have this reverence, holy fear, na dili nato mabuhat ang dili maayo. Nga naman, we honor the Lord. Nagtanaw ang Diyos kanato. Say amen. Praise God. So abound in the works of the Lord. Ayaw abound anang imong mga dili maayong gibuhat. Mayang people, listen, paminaw mo pag-ayaw ni. Labi na mo dihadapin. Ang mga lalaki, kay naamoy mga Mobile Legends, gibaw ko. Naamoy mga Roblox. Uunsa pa nang yung mga dula-dula niya. Ha? I-apply ninyo yung pulong sa Ginoo. Oh, i-apply ninyo. Kay abot ang time. Oo. Katawa-katawa lang mo nun. Tanawan bitaw na ito, bulagan mo kuya pag-abot sa panahon. Hindi ba mo ba? Tanawan na ito.
Nanugwa mo'y hulog sa Diyos. Karon, kaya wag man mo na in love. Pero may in love na mo, suntian na mo. Labi nagpulagan, ay, Ginoo. Manawag bitang mama ba? Kung na mo'y word ni Lord, kay balo mo sa ang pag-response. At bitaw gibulagan mo sa kuang lalang atong panahon na. Grabe yung sipon ng luha. Kabati yung ko anak. Sige kong hilak pero kabalo ba ka? Asa na kong ipatulo akong sipon ng luha. At ko sa Archaga that time, sa altar. Ila ka oras. Dito ko lang. Nanihid na ito si Pastor Dodong. Nanihid na ako. Pero ang nahibaw siya mga anak, at itong akong best friend niyang anak, si Mumot. Si Mumot, magilang ako magkasinado. Nahibaw siya naroon sa ako. Nahibaw man siya na nagkabulag niya itong ako ang long time girlfriend. Grabe ito kasakit. Kung kaya ko kamubo na ito. Huwag pa ko'y Ginoo ato. Wala. Tingaling ni ambak na ko dito sa Gmod. No? If we talk about emotions, listen, tanong mo na kung dili ni kaya gaiyagaan. Pagkanaan na ka sa ingon ana nga pagbati. Niya ulaw naman ang isulti. Diba? Ulaw kayo ng i-share. Ulaw. Ang nga naman, di sila kasabot. Kaya sila nibati sa same ni mga pagbati. Tingalin mo ba nila, ibuli pa ka, katawan pa ka. Yan labi na ginunugang, imong gikailaban sa ilang pananaw, pangit. Katawan ka, kilak-kilak, susuli, ikaw laban eh. Hindi mo na, ano sa mga tao ni siya eh. Kilak-kilakan na ni maayo nga, kapangit, anak. No? Diba? Pero huwag nakasabot niya, kaya na naman, grabe mga niyang ilaba. Iyahaman to. Ingon pa nila, beauty is in the eyes of the beholder. Siya rin siya mukha. Siya rin siya pati na, di ba rin? Basta pagpati ka ng isgutan, igsoon lahi-lahi tag mga pagpati. No? Isod kayo ng i-share ba? No? Pagsalamat sa Ginoo, nga naay word, gidalata, nini ka mong tagon, salamat sa Ginoo, nini mong padayag sa pulot sa Diyos. Na, dapat di na ta magpa-uto-uto sa kaaway pinaagi sa atong unod. Amen. Daghan kayong ginula-dulaan sa yawa pinaagi ni. Gusto niya nga babagan ang breakthrough sa atong kinabuhi. Spiritual breakthrough. Muna sa taniyan dula-dulaan sa atong mga emotions. Ipagpadala ta, ipagpadaog ta, mo na mabiktima ta. Amen? Yan pagkana mo yung tao na nagsigig lakaw sa iyang emotions, mahimong bugo. Tama. Di na kahuna-huna kung sa'y maayo. Mawala ang kaalam. Ang uman pag ininhakay, wala na'y ganang maligo. Mawala manimaho. Di ba? Praise God. So, ayaw kalimtining tulo ka importanteng butang ng kanunay dapat na tumbuhaton. Kaya mo man ipabuhat sa Ginoo, always abounding in the works of the Lord. Ilangan mo yan na kinahanglan ng atong faith, atong itrabaho. Pagtubo. Nakay trabaho, aron mo increase imong faith. Stretch sa imong pagtuo. Patubuha ang imong pagtuo pagpangalaga sa Ginoo. Kinahanglan himo kang mature. Amen. Kung imong pagtuo kaniadto 1,000 lang si mana. Karon imong pagtuo himo ng 10,000. 100,000.
Ano man ang pagtuo? Work on your faith. Work on your salvation. Trabahoon mo na. Amen. Trabahoon mo na. Para mo increase ang pagtuo, dapat na kay buhaton. Work on your faith. Mark chapter 11, verse 23 to 24. Galing ka na nga pagtuo, ka nang abot na bitaw, na makapagbalhin na sa bukid ng dusta ka. Kinsa man diri na ipagtuo nga samaan. Ha? Kinahanglan na muabot na niya. Amen? Ang atong pagtuo daw, gamay kaayo murag liso sa mustasa, pero pun pasabot ana, dili ang iya mga kaigsuonan gikampiyon. Ang ipasabot diha mga kaigsuonan mao ang iyang pagkasin. Pagkabinhi. Ako ang binhi, bisan unsa kay gamay, pag imo nang itanong, mutubog na. Mamunga na. That's faith. Bisan na kay na kung pagtuo, pero walay buhat, wa nimo gitanong ang imong pagtuo, wa jud kay harvest diha.